Bago sinuspindi ang Oplan Tukhang, sinabi pa ni Pangulong Duterte na palalawigin niya ang kampanya kontra droga hanggang matapos ang kanyang termino, lampas sa dati ng pinalawig na 6 na buwang palugit. Kaugnay po nito at iba pang issue, makakapanayam natin live si Senadora Risa Hontiveros, isa sa mga hayagang pumupuna sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating discussion. I-tweet lamang po ang inyong mga comments at mga katanungan gamit ang hashtag na AskNewsToGo, AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Senator Hontiveros. Magandang umaga rin po, Cara, at sa lahat ng ating mga kapusong nanonood. Okay, ma'am, sinuspindi na po ang Oplan Tukhang. Do you think this is a step towards the right direction? Apo. This is definitely a step in the right direction. Nung lamang pagdinig sa kidnap slay na kaso ni G.E. Cadiu nung nakaraang linggo, ito mismo ang panawagan ko kay Chief PNP Doroy de la Rosa, na dahil yung estilo ng kanilang war on drugs sa ngayon ay napaka-agresibo, ito ay naging abusado sa kaso ng kung ilan sa 7,000 Pilipinong napatay na, at nagsimula na rin dito kay G.E. Cadiu. At sa pag-amin mismo ni Presidente ay iniimplementa ng isang corrupt daw na organisasyon. Alam naman po natin, Cara, kung ano ang puno, yan din ang magiging bunga. Kung corrupt ang nag-iimplementa, magiging corrupt din ang kampanya. Kaya't itong pagsuspinde nila ng Project Tukhang ay dapat magbigay daan sa isang thoroughgoing na paglilinis ng hanay ng PNP para hindi lamang maibalik sa maayos ang imahe ng publiko sa kanya, pero upang siya ay maging talagang karapat-dapat na instrumento laban sa krimen at laban partikular sa problema natin sa illegal na droga. Okay. Wag lang naman sana, Cara, na maging daan lamang ito. Yes. Okay. Kanina kasi kausap lang natin si Director Oscar Albayalde ng NCRPO, at ang sabi niya, ang fear nila dahil nga sinuspinde itong Oplan Tukhang is that ang anti-illegal drugs operation PIDEA na lamang, and because they feel that the PIDEA is undermanned, palagay nila yung intelligence gathering sa mga high-level na mga drug operators magpapatuloy, pero yung street level, mga drug pushers and users, yung mga nasa barangay level, ito daw ay magsisibalikan ulit kasi wala na yung mga pulis at hindi na aaksyon ng pulis pagdating dito sa operasyon sa droga. Your reaction on this? Yes, Cara. Nakikiisa po ako sa concern ni Director Odi Albayalde. Kilala ko rin po siya bilang isang matinong police officer natin. Mister rin po siya ng late husband ko. At naniniwala ako na dapat lang magpatuloy ang mahigpit na pakikipagkoordinasyon ng PIDEA sa PNP na dati ng operational setup nila. Pero mahalaga pa rin ang street presence ng PNP para komprehensibo yung paglaban natin sa problema ng illegal na droga. Pero at ito sana ma-appreciate din ni Director Albayalde, ito sana ay dapat magpatuloy pero sa loob ng isang reviewed at saka adjusted na estilo nitong war on drugs. Lalo na po dyan sa street level kung saan ang karamihan ng mga apektadong tao, karamihan ng mga apektuhan sa loob ng 7,000 napatay in the past half year ay mga small-time na users or small-time pushers na kahit po sa datos ng PIDEA at ng ibang drug enforcement authorities sa ibang mga bansa, ang mas kailangan nila, ang mas epektibo sa kanila ay yung matagal ko nang sinusulong na public health approach, pati mental health approach na may kasamang ilang harm reduction strategies para sa kanila. At ito sinabi na rin ng DOH nung nakaraang mga buwan, pinakabagay yung mga community-based na rehabilitation programs. Sa lahat po ng mga drug dependents natin, Cara, globally at kahit sa Pilipinas, mga 1 to 2% lamang yung pinakaseryoso ang pagka-addiction sa illegal na droga. 1 to 2% lamang ang nangangailangan ng
inpatient rehabilitation. Bukod pa doon, yung mga big time talaga na mga drug lords na sinasabi na hindi naman talaga naapektuhan halos nitong nakaraang mga buwan. Okay, Senator, kayo po ay umattend doon sa huling hearing po on itong tinatawag na tokhang for ransom na pinangunahan po ni Senator Lacson. Ngayon po ay nagdesisyon ang senador na isuspindi na rin yung pagdinig ng Senado dito sa issue ng tokhang for ransom dahil sabi niya gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng PNP na linisin yung kanilang hanay. Kayo po ba ay sang-ayon dito na isuspend itong hearings on tokhang for ransom? Inalam ko nga po kay Senator Ping yung wisdom nung kanilang pagsuspinde muna ng aming pagdinig at na-appreciate ko na, sige, dahil mayroong isang positibong hakbang in the right direction na ginawa ang PNP na mabigyan namin ng pagkakataong maipakita ng PNP sa publiko kung ano ang kanilang gagawin. And in good time, sabi naman ni Senator Ping, ay itutuloy namin ang pagdinig. Lalo na para kumpletuhin yung storyang nangyari kay G. Igju at malaman din yung katotohanan dun sa ipinakita niyang CCTV video ng pagplant ng ebidensya. At ako, Kara, I'm willing to give the PNP a chance to put their best foot forward sa ating publiko. Alam ko maraming mga kawani at opisyal sa loob niya ay nananatiling professional at reform-minded. And I do believe the PNP is an institution worth saving. Isulong lang po natin yung mga deep-cutting reforms tulad ng paghihigpit sa mga recruitment procedures, yung paglaan ng mga tamang benepisyo para sa ating mga kababayan sa loob ng PNP. Yung capability enhancement program na naipag-alam ko kay Senator Ping at saka yung infrastructure modernization din niya. Sinabi ko rin yan pala kay Senator JV, tutulungan ko siya sa kanyang isinusulong na PNP modernization, lalo na po mula sa perspektiba ng security sector reforms. Para yung PNP po natin ay talagang tumindig. Alright. Once and for all, tumindig talaga solidly sa karapatang pantao at sa due process habang sinusulong yung regular na law enforcement. Okay, tinanong ko rin ito kanina kay Director Albayalde. Sa tingin niyo po ba, ma'am, ay posible talagang malinis 100% ang PNP? Well, kahit anong human organization ay laging magkakaroon pa rin ng problema at hindi pa magiging perfect sa mundong ito. Pero kung tama yung sinabi ni Presidente na 40% daw ng PNP ay corrupt, palagay ko exaggeration namang sabihin rotten to the core, pero kahit yung 40% ay napakalaking bilang. Definitely yan ay trabaho na pwede at dapat gawin ng PNP na linisin ang malaking bahagi ng 40% na tansya nila ay corrupted para sa pagpapatuloy ng kanilang mga anti-crime at kasama na anti-illegal drugs operations ay pwede silang maging karapat-dapat at magiging mas epektibo sa pagkamit ng mga law enforcement objectives na iyan. Okay, sinabi rin ng Pangulo, kasabay ng pagsuspinde niya sa Oplan Tokhang, sinabi rin niya na palalawigin pa niya itong war on drugs hanggang matapos yung kanyang termino. Ilang beses na itong na-move yung deadline pero ngayon sinabi niya until the end of his term. What is your reaction on this? Napaka-costly na, Kara, ng naging price tag nitong kahit kalahating taon pa lamang ng pag-implementa ng Project Tokhang. On the average, 1,000 Pilipinong napapatay sa bawat buwan. Kung palalawigin pa ni Presidente, itong ganitong corrupt, abusado, sobrang agresibong estilo ng war on drugs, ay what are we looking at? 72,000 ng mga kababayan na posibleng mapapatay by year 2022 para na tayong maglilikha ng Pinoy version natin ng Killing Fields. I think definitely hindi yan isang makataong estilo ng paggogobyerno sa problema natin ng illegal na droga. Sa halip, at ito ay mga pamamaraanan na patunayan na rin sa ibang mga bansa and in fact, sa community-based level, kahit dito sa Pilipinas ay ongoing na rin in the past few years, mas compassionate, mas makatao at mas epektibo, pati mas cost-effective yung public health approach
dito sa problema natin sa illegal na droga. Pagsasaayos ng ating mga health, education, employment at iba pang social programs. At sa back end, kapag may problema na sa kalusugan at sa pagiging dependent sa illegal drugs ng isang kababayan, yung rehabilitation, lalo na community-based, yung pagkakaroon ng mga local, community-based din na mga drop-in centers at iba pang mga strategiya na tinatawag na harm reduction na lubhang, mas nakakayanang i-win away yung mga drug dependent sa kanilang addiction once magdesisyon silang magpa-rehab at di hamak na mas epektibo kahit sa pagkamit ng ating law enforcement objectives, pagbawas ng harm nga po o kasamaan na maaaring gawin ng mga tao kapag sila'y nalulon sa illegal na droga. Okay, may tanong ang ating Twitter follower, paano ba dapat labanan ng droga, partikular ang narco-politics? Ayun na nga po, paglaban sa droga ay maaring preventive, maari ding rehabilitative. So yung preventive po ay yung tanggalin yung piring sa mata natin, wag po tayong mabulagan dito sa hype lamang tungkol sa problema natin sa illegal na droga. Tignan pa rin natin yung nagiging ugat ng drug dependence, substance abuse ng mga tao, ng mga Pilipino. Yan po ay nagsisimula sa mga health problems, kasama na po mental health problems, at iba't iba pong social at saka economic problems ng ating mga pamilya at ng ating mga komunidad. On the back end na nga naman po ay yung rehabilitation programs na public health approach din, harm reduction approach, hindi lamang yung law enforcement. As for narco-politics, palagay ko yung terminong iyan, exaggerated din na ginagamit para i-apply dito sa ating bansa. Kung narco-politics talaga tayo, edi yung buo sana nating pambansa at lokal na pamahalaan ay hawak na ng mga drug lords. I think that is far from the case at kaya pa nating labanan yan. Okay, may mga ilang sektor na nagsasabi na dahil lumala rin ang problema sa droga ay dahil may pagkukulang or napabayaan nung nakaraang administrasyon na solusyonan ng problemang ito. Do you agree with this? Sa tingin niyo ba may pagkukulang din yung mga nakaraang administrasyon pagdating sa pagsugpo sa problema sa droga? I think lahat ng mga nakaraang administrasyon ay nagkaroon ng kani-kanyang mga efforts para sugpuin yung ating problema sa illegal na droga. But certainly, continuing process yan dahil napakalalim na at matagal ng ugat ng drug dependence ng mga tao, hindi lamang dito sa ating bansa, pati sa buong mundo. Kung bakit si Kissinger noong 1970s ay naglunsad ng kanyang war on drugs, nga lang, mali yung pag-appreciate niya sa drug problem. At nitong nakaraang mga dekada, ang daming human suffering din ang naidulot nitong maling approach na ang nakikita lang ay yung law enforcement, kulang ang pagtingin sa dapat kambal ng law enforcement itong public health approach. Kahit sa individual na buhay ng isang drug dependent, maaring lifelong process kara ang rehabilitation. Possible na magka-relapse, pero hindi dapat lalong putulin ang koneksyon ng taong iyon sa access to health services dahil sa isang atmosphere ng takot at ng karahasan tulad ng nararanasan natin sa ngayon. Okay. So, upang higit na maging epektibo ang kasalukuyang administrasyon at ang mga sumusunod, sana ay kunin itong wake-up call, matutunan ang mga mapapait na leksyon ng Project Tokhang at mag-adopt ng isang mas komprehensibo, mas enlightened at di hamak na mas epektibong approach na may mabigat na pagpapahalaga sa public health response sa drugs problem. Okay, pero sinasabi rin ng iba na yung sinasabi niyong preventive, yung ganyan na look at it from a public health, as a public health concern, mas mahaba ito. Hindi, kumbaga mas matagal yung proseso bago malinis completely of drugs ang ating lipunan. Mas matagal ba talaga, Kara? Inaanyayahan ko yung mga kapuso na may ganitong valid concern, basahin yung mga kwento ng ibang mga bansa na nagsubok muna halimbawa ng war on drugs tulad ng Thailand noong nakaraang dekada. Pagkatapos ay idineklara nilang
pumalpak iyon at hindi nakamit yung kanilang mga objectives kontra sa illegal na droga. At yung mga bansa tulad din ng Thailand ngayon at mga 90 pang ibang mga bansa na ngayon ay mas pinahahalagahan yung public health approach. Dokumentado po. Andyan po yung kanilang mga datos kung papaano mas bumaba ang incidence ng mga kabataan nila na nag-introduce sa paggamit sa illegal na droga. Mas bumaba din yung mga taong drug dependent na nagdesisyon mag-rehab. Dumami yung mga kasalukuyan o dating drug dependents na nanatili at higit na naging produktibong miyembro ng kanilang mga pamilya at produktibo, positibong miyembro ng kanilang mga komunidad. So myth po na mas matagal ang rehabilitation o ang public health approach. Ang totoong mas matagal at hindi nagtatagumpay itong war on drugs all over the world. Alright, last question. Kayo po ay member ng mayorya sa Senado, but you also openly criticize the administration. Kamakailan lang hinamon kayo ni Senator Richard Gordon na umalis na lang daw kayo sa majority kasi po hindi naman ninyo sinusuportahan yung administrasyon. Ano pong reaksyon nyo dito, ma'am? Talaga? Hindi ko narinig yung hamon na yun ni Senator Dick. Ang sa akin kasi, Kara, binuo namin yung majority at nananatili kami sa ilalim ng liderato ni Senate President Coco Pimentel sa pangarap at hanggang ngayon kanyang sinusulong, pinamumunuan na magbuo kami ng sarili namin bilang malakas at independenteng Senado. So ibig sabihin, hindi lahat ng polisiya at programa ng pamahalaan o administrasyon ay kailangang suportahan kapag ito ay may mga negatibo o kulang na aspeto. Hindi ibig sabihin na miyembro ako ng majority ay hindi ako magpupuna o hindi ako magbibigay ng alternatibo kapag may nakikita nga akong kontra sa interes ng mamamayan. So masaya ako hanggang sa ngayon na ang aming mayorya dito sa Senado ay buo. Kami po ay dynamic, ang aming working relationship sa isa't isa at mukha namang nagiging mabunga. At kami magpapatuloy sa ganitong prinsipyo. Alright, pahabol po na tanong from a Twitter follower, naniniwala po ba kayo na dapat pa rin manatili sa pwesto si PNP Chief Bato de la Rosa? I think wala namang maraming nananawagan na siya ay magbitiw at wala rin akong narinig ng ganyang intensyon sa kanya. At para sa akin, ang wish ko sa kanya bilang ating Chief PNP at mista ng late husband ko, kaibigan ko ng mahabang panahon ay panghawakan niya ang sandaling ito ng isang matinding wake-up call, maraming mapapait na leksyon mula sa Project Tokhang. I-seize niya itong sandaling ito, Kara, upang i-review at i-adjust sa isang malalim na paraan yung kanilang estilo ng war on drugs para mas bigyang daan yung public health approach din. At panghawakan din niya ang sandaling ito upang ibalik yung internal discipline sa kanyang hanay at maging siyang PNP chief na tutulungan ang kanyang institusyon na makamit yung kanilang kalikasan sa ilalim ng PNP law na hindi lamang national in scope but also civilian in character para karapat-dapat na instrumento sa pagprotekta sa karapatang pantao ng mamamayan at karapat-dapat na instrumento na tagasugpo ng mga krimen dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senadora Risa Hontiveros. Thank you, ma'am, Maraming for your salamat time. din po, Kara. Mabuhay po kayo. Sa puntong ito, makakapanayam natin si Director Oscar Albayalde, ang hepe po ng National Capital Region Police Office, NCRPO. Pwede rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Maaari niyo pong i-tweet ang inyong mga tanong. Gamitin lamang po ang hashtag na AskNTG at susubukan po namin ipasagot ang inyong mga katanungan. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga, sir. Alright, bago tayo pumunta doon sa itong kontrobersyal na Oplan Tokhang na pinasuspindi nga ng Pangulo, kahapon may malaking trabaho rin ang NCRPO. Ito yung pagbibigay seguridad doon sa Miss Universe pageant. Alam natin na aside from the Miss Universe, we're also preparing for the ASEAN Summit na isang malaking event din. Ano ang assessment ninyo doon sa seguridad? May mga kailangan pa bang i-polish, points for improvement para mas maging secure yung ating mga world leaders kapag pumunta sila for the ASEAN Summit?
Well, yung sa Miss Universe kasi, yung Miss Universe Beauty Pageant, no, hindi masyadong naging malaking problema dun sa pagbibigay ng seguridad sa mga kandidata. No. It's because, number one, they're not allowed to go out on their own. No. Right. At confined sila sa isang hotel. No. At when they go out, it's always in group sila lumalabas. And then yung billeting nila or the hotel, doon sa kung saan yung main event, napakalapit lang. So we can always confine them in one place. Tapos yung mga security measures natin we're already there, no? So kumbaga hindi parang na kailangan umalis. Oo. Yung So kumbaga hotel. very predictable yung galaw ng mga kandidata. Yes. Whereas the ASEAN Well, Summit, dun sa ASEAN Summit, marami ito. And then, hiwa-hiwalay ang hotel kung saan sila. No? So, although hindi tayo gaya ng APEC no, na isasara yung mga kalsada, no? Siguro ayaw ng Pangulo natin yon, no? So, we'll just provide them enough escorts dito. And of course, yung sinasabi nga nilang pagputol ng signal, most probably, i-adapt ulit natin yon. Unlike dun sa Miss Universe, kasi kailangan talaga yung coordination. And of course, nakita kasi natin yung mga kandidata, they always use their cellphone, nagte-text din sila, siguro sa kanila, no? At nagfi-feedback sila dun sa mga relatives so nila. dun sa ASEAN Summit, talagang i-consider nyo yung jamming of cellphone signals? Yes, siguro. And of For course, the whole duration of the summit? ang dito naman kasi sa Manila, ilang araw lang yon. Ang majority of the activities ng ASEAN Summit will be conducted dun sa Region 3 sa may Clarkfield, Pampanga. So dito, mga 2-3 days lang dito and it will start around April. So yun lang ang yung concern natin dito. Well, usually kapag may mga summit na ganyang mga malalaki, ang iniisip kaagad ng mga tao ay traffic. Yes. Kasi syempre, may protocol naman ito mga world leaders na ito, yung ASEAN leaders natin. Syempre, kapag dumaan yung kanilang convoy, kailangan itigil. Kaya yung traffic, siguro management yon. Hindi yung ibablock lang, yung the whole stretch ng road, kagaya nung ginawa nga, kaya maraming nagalit, including our president. No? So, yun ang ayaw na ayaw niyang mangyari. So, ang solution dyan is we will just coordinate with the traffic personnel bago sila dadaan. And then we will provide them with enough, siguro yung mga naka-motorcycle and of course yung security nila. Alright, so dumako naman tayo dito sa usapin ng kampanya kontra droga. Kung saan ito nga, pinasususpinde ni, unang-una, sinabi niya na pinabubuwag ng Pangulo itong AIDG, yung Anti-Illegal Drugs Group. Yes. Give us an idea, sir, gaano ba kalaki ang AIDG at the moment? Ilang tao ang maapektuhan nito at saan sila pupunta ngayong pinabubuwag na yung AIDG? Yung AIDG kasi was activated siguro around 2 years back. No? Ito yung AIDSOT din natin noon. Right. No? Pinalawak lang ito. It has a total personnel of more or less 100 before. No? Sana ito yung gagawing talagang national support, national operations unit para to look into the drug problem in the whole country. Kumbaga, meron tayong CIDG na nakatutok sa criminal investigation. Ito naman talagang nakatutok lang sa droga. At may mga units doon sa mga iba-ibang probinsya. Yes, meron siya. It's a satellite unit actually, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito inactivate namin when I was still with the Directorate for Plans, no, 2 years back. Kaya ito maliit lang una to eh. And then ang purpose kasi nito to look into the whole problem dun sa drugs and then to oversee yung mga drug operations ng mga different units down to the station level. So ngayon, pabubuwag yung AIDG, what's going to happen? Well, yung mga personnel na yon, they can choose kung saan sila gustong lumipat, no? Anyway, it's just temporary. I think this will all come back kasi sabi ng ating Pangulo naman at ating Chief PNP, internal cleansing muna. And if he sees na maayos na yung PNP, then he could probably give back yung operations dyan sa anti-illegal drugs natin. So in the meantime, who is going to do yung intelligence gathering pagdating sa illegal drugs? The PDEA will take the lead dito. And kung kulang sila sa personnel, alam naman natin na talagang kulang yung PDEA sa personnel. No? They can get reinforcements or augmentation from the armed forces of the Philippines. Not the PNP? Not the PNP. Bakit po?
Well, yun nga, pinagbawal nga ng ating Pangulo na mag-engage yung any PNP personnel, no, sa anti-illegal drugs operation. But of course, ano ito, different kapag nanghingi ng responde yung ating mga mamamayan, no, yung ating mga kababayan. Like what happened sa Marikina last night. So, nanghingi na responde, it so happened na may pot session doon. So, nangyayari yung criminal activity right in front of you. So hindi mo naman pwedeng pabayaan 'yon, no? That's like yung arrest without warrant. So sa ngayon, ano ang directive sa ating mga pulis na anything that has got to do with drugs, hindi muna sila e-entra dyan? Yes, cease and desist. Yeah. Yes. Yung tokhang, tigil muna 'yan until such time na ma-evaluate siguro 'to, no? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa kampanya kontra droga with this kind of move? Si General Bato de la Rosa, sinabi niya mismo that the PIDEA is undermanned. So, sinabi niya kaagad na, nako, magkakaroon tayo ng problema dyan. Well, hopefully, makayanan ng PIDEA, no? Pero kayo po, bilang head ng NCRPO, sa tingin niyo po ba anong magiging implikasyon nito doon sa nasimulang momentum ng PNP sa war on drugs? Makita naman siguro natin na magiging problema lang naman dito is yung mga street level pushers. Kasi yung PIDEA are focused doon sa mga high value targets, okay, no? So doon lang siguro medyo mapapabayaan ng konti doon sa street level pushers. Yung kagaya nung meron kasi tayong station, meron tayong mga PCPs, no, that are involved in this war on drugs doon sa street level. So siguro most probably yun ang medyo hindi matututukan dito. Not until siguro makakuha ng enough personnel yung ating PIDEA. Okay. Ang sinasabi ng Pangulo kaya ipapatigil pansamantala itong Oplan Tokhang is to give way to internal cleansing. Bakit po ba? Hindi po ba ongoing naman ang internal cleansing even if may ganyang klaseng operasyon? At paano po isasagawa itong internal cleansing na ito? Well, actually, ang internal cleansing natin has been going on, no? Years back, panahon pa ng Philippine Constabulary. Okay. And let me just emphasize, no, itong isolated case na to, it does not really bespeaks of the level of discipline that the PNP has now, no? Let me just emphasize that. Itong internal cleansing natin is part ito ng aming discipline mechanism, eh. Meron kaming mechanisms on how to discipline our personnel, yung mga erring personnel namin. That's like dito sa NCRP. We have But do you think that is enough? Yeah, kung talaga, no, we have to improve on it. Yun lang siguro ang kailangan natin. We have to improve on it. But transformation doesn't happen overnight. Hindi mo pwedeng i-cleanse yung organization, no, with 165,000 personnel, no, overnight. This has to take time, no? It will take time. Kaya itong mga scalawags na to ay nandyan pa rin. During the time, even previously, nandyan yan. And ngayon, lumabas lang, it's because ito, meron tayong focus operations on drugs. So, no? posible po ba talagang malinis completely ang hanay ng PNP? Well, completely, personally, baka hindi yung completely na sinasabi, no? Total zero, no? It's just like the crime. Hindi mo pwedeng gawing zero yan, no? With 165 and going farther na lumalaki yan, siguradong meron dalawa or mangilan-ngilan dyan na talagang meron pa ring bad eggs. So you have to start from the beginning, from the recruitment, and even the officers bago sila pumasok hindi sa mabilis PNP. yan. Yes. Kaya nga, you have this long term and you have this short term. Ito yung sinatawag nating short term, siguro yung sinasabi. Yung look at the cases, yung mga pending cases, yung sabi ng ating Pangulo, yung mga nag-awol before, tapos biglang nakabalik, sila may ginawang kalokohan before, and yet nakabalik sila. No? So, sinasabi niyo, sir, that internal cleansing doesn't happen overnight. Ang transformation ng PNP doesn't happen Yes. overnight. So, do you agree with this new directive of the President na ang sinasabi, tigil muna itong war on drugs, mag-internal cleansing muna. Kung sinasabi ninyo, matagal ang internal cleansing, hindi na talaga mapapatupad itong operasyon kontra droga. Yes, this is part of a more drastic measure, yung ginawa ng ating Pangulo, no? And then you have the long term. This is part of the short term. Okay. So, yung sinabi ng ating Pangulo na temporary lang naman ito, eh. This is part of the short term actually. Maiksi lang naman ito. Okay. So, siguro ang makita lang dito May is timeline ba ito? maparusahan yung mga dapat parusahan dito.
So, Okay. and of course, yung mga pending cases na inahawakan ng ating Internal Affairs Service, siguro makita na talagang meron ng mga decision dito at nakasuhan yung mga dapat nakasuhan. So in the meantime na suspended itong Oplan Tokhang, so i-lay down lang natin para alam ng publiko kung anong mangyayari. So ibig sabihin hindi na sila pwedeng magkatok-katok, Yes. yung ganyan, wala na yan. Yes. Yung buy-bust operation. Yes, wala na yun. Even Wala na ring buy-bust Yes, operations. even the service of search warrant. Even the service of search warrant na PNP initiated. So, ang Yung ano mga dyan is- raid, wala yes, na rin ito. Yes. No more raids. Ano Na sa- PNP initiated. Ano sa tingin niyo magiging epekto nito? Well, we'll see, no? Hindi pa naman natin makita. There's that possibility, of course. Sabi ko nga, because yung PIDEA is focused on the high-value targets, pwedeng bumalik yung mga street-level pushers natin. Ito yung isang pwedeng maging epekto niya. Kasi yung PNP, especially the line units, are focused more on dun sa mga barangay level, yung mga street-level pushers. Kaya nakikita natin, mas marami ang naaresto doon sa barangay level because the policemen are all over. Anong mangyayari po dun sa mga nag-surrender na sa Oplan Tokhang? Continuous yung ano nila. Imo-monitor pa rin ba sila? Yes. Continuous ang monitoring nila and continuous ang rehabilitation nila. Okay, may tanong tayo sa ating viewer, ito from Twitter, si CB, ang ibig lang daw bang sabihin ng paglilinis ng hanay ng PNP, yung internal cleansing, ay ang pagtatapon sa mga tiwaling pulis sa Mindanao? Kawawa naman daw ang mga taga Mindanao kung magkataon yan. No, of course not. Pag tinapon ka sa Mindanao, meron kang administrative case. Besides beside dun sa criminal case mo, kung talagang napanunayan na meron kang talagang ginawa. And it doesn't mean kung wala kang criminal case, wala kang administrative case. So yung mga tinapon sa Mindanao, they're facing administrative charges also. Okay, so kapag napatunayan na madumi ka, ganyan, base dun sa internal cleansing, what happens to you? Tatanggalin ka ba sa Yes, serbisyo? you get dismissed. You no? get dismissed. But then, sabi nga ng ating Pangulo, pag na-dismiss ka kasi, no, yun ang isang part ng monitoring kung ano talaga ang gagawin mo. Some PNP personnel who gets dismissed from the service, sila yung mga nagiging criminal kasi sa labas. See? So marami tayong na-aresto, maraming napapatay diyan na ex-policeman. Palaging meron 'yon. Bakit po ba sa Mindanao dinadala yung mga may administrative cases? Well, one thing is Hindi pa parang unfair nga naman yun dun sa mga taga Mindanao. Well, unang-una, that's the prerogative of the Chief PNP. Nasa batas yun, no? The Chief PNP can always deploy and redeploy anybody under him. Okay. At ang nakita naman natin doon is just to remove them from their comfort zone. Isa yun, no? Kasi kung okay. idadalin mo dito, part of Luzon, kung dito dyan siya sa Luzon, most Right. probably he has connections there Okay. also, di ba? So ito, you just pull him out doon sa comfort zone niya. Alright. Okay, may tanong naman si Aaron Paul Habacon. Paano po ninyo paiigtingin ang maximum tolerance sa darating na ASEAN Summit? Baka maulit po yung pagsagasa sa mga tao. No, of course not. Yung sinabi nung ating Pangulo, yung rally, no? Kung may magra-rally man dito, no? We will allow them with or without the permit. But then again, sabi ko nga sa mga nagra-rally, once you violate the law, there's always that limit. No? Pero hindi naman pwedeng sagasaan pa rin, Of sir. course not. Kaya nga nakita naman natin, we did not tolerate this. Ano nangyari po dun sa driver na yun? Is still facing criminal and both criminal and administrative charge. Dismissed na po ba siya from the service? No, hindi pa. It's because the administrative charges is still ongoing. Okay. And he's still under restrictive custody dun sa regional headquarters ng NCRPO. Okay. Sir, I just have one question. Kasi po dati po, nung pag-upo ng ating Pangulo, nakita naman natin yung kanyang kumpiyansa sa PNP. Sinabi niya na pinaniniwalaan niya ang PNP and he will stand by the PNP. Sagot ko kayo, ilang beses yung sinabi ng ating Pangulo. But yung last press con niya, he clearly said that noon pa man alam ko nang you are corrupt to the core. He even said parang 40% ata ng PNP are corrupt. Anong effect nito sa moral ng PNP right now? Were you shocked when you heard this?
Well, yung 40%, that's a bit, no? Kasi with 40%, 165, that's a bit, around 60,000. Napakarami na talaga nun. But this thing has to really be validated, no? Kaya... So you don't agree with the President na 40% no, is corrupt? No, I mean, I do not disagree with him. I just do not know where he got the statistics, no? So, baka meron siyang source, no? But then again, what is important here is this 40% should be validated and adjudicated, no? Kasi may adjudication process kami, no? Once your name is listed, you have to face the adjudication board, no? To makita kung talagang totoo o hindi yung allegation sa'yo. So, ito ang pinaka-importante. And this process goes quite slow sa amin. It's because we lack the manpower. No, this is part of the counterintelligence measures namin. Kaya ngayon, yung ating Chief PNP, nag-create siya ng counterintelligence task force to look into this. Anong naging epekto sa moral ng PNP yung sinabing ng Pangulo na you are corrupt to the core? Well, basically, this is a challenge to us, no? Ito ang pinaka-challenge sa amin, to show to the public na hindi itong ang incident na to does not bespeak of the level of discipline that we have now sa PNP, no? So we take it as a challenge. This does not stop us from serving the people and protecting them. And with that, maraming salamat po sa inyo, mga kapuso. Director Oscar Albayalde, ang hepe po ng National Capital Region Police Office, NCRPO. Maraming salamat po, sir. Thank you.